Alright, Philosopher Mamay, good morning. Okay, andito tayo sa neighborhood ko. Maganda rito dahil naisip ko pwede ako mag-squat dito Di ba? Di ba sa atin titiran lang yung ilalim ng tulay? Yeah, mag-squat ako dito. Government property naman to kaya wala silang pakialam dito siguro. Yeah, right. Yeah. Ito yung dito siguro ako pupwesto. Magpipising ako dito. Ayan. Tahimik no? Okay. Anyway, so ready na ba kayo kay Isko Moreno? Alright, so fasten your seatbelt. Alright, okay. Bago tayo pumunta sa pinaka-latest kay Isko Moreno, baka pwedeng isingit muna natin itong mga kailangan magbigay tayo ng ating opinion dito sa away ng mga Duterte at Marcos, okay? Marami mga tao ang disappointed kay Bongbong Marcos dahil in 48 hours ay kumambyo siya, okay? Ang ganda na ng statement niya lalaban na ako, hindi ko na palalampasin to. And then after 48 hours, ang bilis naman na tanawagan siya sa mga kongreso na meron siyang recommendation na wag nang i-push ang impeachment. Okay? So, napakabigat ang implikasyon nito at maraming mga netizen at saka mga political analysts ang na-stress. Anyway, let's break it down. Dahil knowing Marcos, very patient na tao siya, hindi impulsive. At good quality naman yon sa mga leader, okay? Kabaligtaran siya doon sa kabila. Lamang ay may mga political analyst na talagang kinikriticize to dahil hindi to maganda. Nagkaroon to ng maraming feedback sa ekonomiya, sa leadership. Very disappointed sila kay Marcos. Overall, mas lamang doon. Hindi ata na-anticipate ni Marcos na gano'n ang magiging feedback. Although good intention naman ang mga Marcos, mayroong strategy sa bagay na to. There's a reason behind that. Kaya ginawa niya yun. I'm sure na magbe-benefit siya yung yun siguro bigay ng mga advisor niya. Okay, number one, yung they take it seriously about the threat. Dahil mga bang-aw ngayon, mga siraulo yung mga niya, at maaring totoo yun. So, precaution lang. Bubusisiin natin and then I'll let you guys decide kung ano pinakamagandang route talaga na dapat gawin ng Marcos or kung sa tingin niyo ay tama ba yung ginawa niya, worth it ba yung isacrifice ang kanyang reputasyon o lalo siyang nagte-take ng risk, okay? Kasi may mga nagsasabi, marami din to na nung araw pag ginagawa sa kanya ng Duterte since pumasok ang taon itong taon na 2024, baka lalo siyang abusuhin paulit-ulit na lang. Okay? Na siya ay weak. Talagang ilelevelan siya talaga ng weak. Okay? So, meron naman nagsasabi ng mga political analyst na strategy ito ni Marcos, katulad nung ang ICC ay ibang siya ginagawa doon ni Marcos sa sinasabi. Okay, from the past at para yung ma-organize yung paggalaw ng ICC ay mas mabilis, ay hindi nila pinayagan muna ang ICC pero nung pahuli pinayagan din nila. So probably nado sa route na ganoon ang mga Marcos. Okay? May mga political analyst din naman na nagsasabi na ang route ng Marcos ay mas maganda kung siya kakasuhan na si Sara ng terrorism. Okay? Para mabuklat yung mga pati AMLAC ay mapasok nila. Maraming advantage. Okay? Meron din naman nagsasabi talaga na mas magandang hugas kamay daw ang mga Marcos para sabihin niya na hindi siya pro-aggressive sa ganyan at ang humusga na talaga ay taong bayan na. So, yun. At napakaraming mga espekulasyon at yung mga vlogger, yung mga political analyst ay talagang nanggagalit, binubuksan ang kaisipan ng mga tao at the same time ay nanggagalit ng mga kababayan.
So, dito ako sa side na to. Ako naniniwala sa versus time, okay? Kasi kaya naman umabot sa ganyan sukdulan ay dahil nga pinabayaan. So, meron tayong kasabihan na tama din yung sinabi ng nung isang political analyst na the more na pinagbibigyan mo yung mga abusadong ganyan ay hindi natitigil yan, dire-diretso na yan. So, kaya umabot sa puntong ganyan. Kasi nung araw pa siya hinaharas. So, kung magda-damage control ang Marcos ay baka too late na. Paano kung may plano siya, be patient at may nangyaring aksidente sa kanya? So, daig na maagap ang masipag. Yun ang kasabihan doon. So, at ako naman, si Pilosopong Mamay, ay meron din akong salawi kain sa ganyang bagay. Ang salawi kain ni Pilosopong Mamay, ito nga, ipapatatak ko to sa t-shirt niya ni Pilosopong Mamay. Matalino man ang matsin, ay di paluin mo sa ulo. Yun ang problema kay Bongbong Marcos. Although maganda na sana yung simula niya na total wala nang atrasan yan. War na yan. Okay, kung talagang gusto niya tapusin ang laban, suportahan ng EGK, ay yung mga pang-abuse na yan. Lalo yung tinatayo sa alangan din ng kanyang pamilya. Yun ang impression ng mga tao dahil dumadami ang suporta ng mga Duterte dahil binibigyan nila ng narrative na sila ay malakas at mas maraming tao ang naniniwala. Dahil sa sa social media ay mas marami ang TikTok ni Sara na pinapakita na siya caring, down to earth, magandang babae. So, pero yung kanyang talagang tunay na na personality ay natatabunan, kunti lang. Kaya ay majority pa naman sa atin ay ang pinaniniwalaan nila ay sikat, doon sila sa sikat. Yun ang problema ng mga ng mga kababayan natin So, anyway, teka, anong oras na? Naku po. Kailangan tayo kay Okay, Isko Moreno tayo nga pala. Sus Mariosep na ibang subject na tayo. Anyway, doon tayo sa kabilang vlog muna. Okay. Anyway, so ano gagawin ko ngayon? Anyway, napahaba ang ating video tungkol dito kay Tatay Digong. Pasensya na kayo kung medyo sarap tayo kay Tatay Digong dahil idol na idol yan. Dahil kita mo naman ang mukha ni Tatay Digong, mukhang maamo naman, di ba? Mukhang hindi naman gagawa ng masama, di ba? 30,000 lang naman ang pinapatay. Yun, okay. Anyway, doon tayo sa kabilang balik tayo kay Isko Moreno. Okay. Yan, naubos na yung oras natin. Teka.